Hi. So this slide presentation will discuss about tactical decision making. So ito po ay series ng discussion. I think this will be composed of 6 parts. So the first part will be a review of cost behavior kasi napakahalaga po nung cost behavior, yung variable cost at fixed cost sa pag-analyze ng mga problems regarding tactical decision making. So, as I have said, series po ito ng slide presentation. So, the first part will discuss review of cost behavior. Ito yung napapanood nyo ngayon. We will also talk about make, buy, or lease decision, decision to accept or reject special sales order, decision to sell now or process further products, keep or drop a segment or a product line, shut down or continue a company operation. So, let's have a review of the cost behavior. So, dun sa ating mga naunang slides, na-encounter na natin yung fixed cost, no? So, as we all know now and as we are recalling now, no, yung fixed cost ay hindi nagbabago in total. So, kahit ilan yung i-produce mo, kahit ilan yung mabenta mo, yung total ng fixed cost ay hindi nagbabago. So, it does not change in total, but changes on a per unit basis. So, para mas maintindihan natin, meron tayong example niyan mamaya, no? So, bakit siya nagbabago? So, sa pagko-compute ng per unit fixed cost, more output means lower fixed cost per unit. Mas marami kang pinuproduce, mas mababa yung fixed cost per unit. Okay? Pero tandaan natin ang fixed cost, yung total hindi nagbabago, no? Ang nagbabago ay yung per unit, depende kung ilang units yung pinoproduce mo. So let's have an example. So, if a company rents a factory building at a fixed monthly amount of 100,000, so meron tayong table dito na nagsasummarize magkano yung magiging fixed cost per unit sa iba't ibang level of production. So halimbawa, sa isang month, ang pinroduce mo lang ay 1 unit, nandun tayo sa first row, no? So ang magiging fixed cost per unit ay 100,000. That's 100,000 divided by 1. Kung nagproduce ka naman ng dalawa, ang monthly amount ng fixed cost mo, the same pa din at 100,000. Pero pag per unit, 100,000 divided by 2, 50,000. Kung 3 unit ang pinroduce mo, same pa rin yung monthly amount ng rent mo, 100,000. Pero on a per unit basis, 100,000 divided by 3 is 33,333. So, yun yung sinasabi ko kanina sa fixed cost. Yung total amount niya, hindi nagbabago. Yun yung second column na red. No? Hindi siya nagbabago kahit ilan ang i-produce mo. Pero, on a per unit basis, nagbabago siya. So, mas maraming inapoproduce, mas mababa yung amount ng fixed cost per unit. Let's now talk about variable cost. So, ang variable cost changes in total. So, pag tumaas yung production mo, tataas din yung total ng variable cost mo. Kapag bumaba ang production mo, bababa din yung total variable cost mo. Kung wala kang production, wala ka ring variable cost. So this is constant on a per unit basis, no? So kabaligtaran siya ng fixed cost, no? So ang variable cost nagbabago yung total, pero on a per unit basis constant siya. Let's have an example. If 50 centavos of flour is needed to produce a piece of pandesal, meron tayong table dito to summarize yung amount per unit at total amount sa iba't ibang level of production. Kung isang pandesal lang ang ipoproduce mo at ang nagkakahalaga nga ng 50 centavos ang nagagastos na harina per piece of pandesal, di ang total na magagastos mo is 50 centavos din. Pero pag dalawa na yung produce mo, ang total na is piso kasi 2 times 50 centavos. Pag tatlo na yung pinroduce mo,
So, yung per unit niya, ganun pa din, 50 cents, di ba? Pero, ang total na nung magagastos mong flour is 1 pesos and 50 centavos. So, ganyan po yung variable cost. Yung total amount niya, nasa third column, nagbabago. Depende sa ilan ang pinoproduce mo. So, summarize lang natin. Fixed cost generally does not change in total. Pero yung variable, nagbabago siya in total. So, ito pakitandaan itong rule na to. In many cases, the fixed overhead is irrelevant because it does not change in total regardless of any decision made. Kasi mamaya, may encounter natin sa iba't ibang slide presentation yung iba't ibang problema na na-encounter ng isang business entity. So, sa maraming pagkakataon, dahil nga yung fixed overhead ay hindi naman nagbabago, kahit alin ang piliin mo na choices, kasi mamaya sa mga problems, may mga choices kung ano yung mga pinamimilian ng company. No? Kahit alin ang piliin niya, hindi naman nagbabago yung fixed overhead or yung fixed cost. So, in most cases, irrelevant ang fixed overhead kasi nga hindi siya nagbabago kahit alin ang piliin. Siyempre may exception. Ano yung exception? If fixed overhead changes or is eliminated by choosing one alternative. So, napapasama sa analysis at computation ang fixed overhead kapag nagbago yung amount niya, kapag pinili mo yung isang option, or kapag na-eliminate siya, naging zero siya dahil pinili mo yung isang option. So, dyan siya magiging relevant. Okay? So, yan po yung dalawang rule. In many cases, irrelevant. Ang exception, eto, yan. Kapag nagbago yung amount niya dahil pinili mo yung isang option or pag nawala yung fixed overhead or yung fixed cost dahil pinili mo yung isang option, edi magiging relevant na at kasama na sa solution yung fixed overhead or fixed cost. This ends the first part of my discussion, the review of cost behavior. So, please proceed to the other slide presentations in this series. Thank you.